Ang pag-ibig sa gitna ng kaharian ng engkanto. Sa isang malayong lugar, sa gitna ng mga makukulay na bundok at kagubatan na puno ng misteryo, may isang maliit na nayon na kilala bilang Baryo Lumina. Ang baryo ay napapaligiran ng mga talon, ilog, at mga puno na tila nag-iingat ng mga lihim na hindi pa nalalaman ng tao. Sa gabi, ang kalangitan ay puno ng bituin, at madalas makarinig ng mga himig na parang awit ng hangin, awit na sinasabing galing sa isang lihim na mundo, ang kaharian ng engkanto. Sa Baryo Lumina, may isang binatang si Gabriel, isang simpleng mangingisda na kilala sa kabutihan ng puso at sa kanyang pagmamahal sa kalikasan. Siya ay may katangian na hindi karaniwan para sa isang tao, madalas niyang nakakarinig ng mga tunog na hindi naririnig ng iba, at madalas niyang nakakakita ng mga kulay na tila naglalarawan ng damdamin ng kapaligiran. Hindi alam ni Gabriel na ito ay dahil sa kanyang pinagmulan, siya ay ikinonekta sa engkanto, bagaman hindi niya ito alam. Isang araw, habang si Gabriel ay naglalakbay sa gubat upang humanap ng mga halaman para sa kanyang ina, bigla siyang nahulog sa isang malalim na balon na napapaligiran ng mga lumalabas na bulaklak na tila nagbibigay ng liwanag. Sa loob ng balon, natagpuan niya ang isang lihim na daan na humantong sa isang lihim na lugar, ang kaharian ng engkanto. Ang kaharian ng engkanto ay isang lugar na tila hango sa mga pangarap. Lahat ng bagay doon ay may sariling buhay, ang mga puno ay kumakanta, ang mga bulaklak ay sumasayaw, at ang tubig ay tila may musika. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang prinsesa ng engkanto na si Lirian, ang anghel ng kalikasan na tagapag-alaga ng kagubatan at lahat ng nilalang doon. Si Lirian ay isang engkanto na may mahiwagang kakayahan na makipag-usap sa mga hayop at halaman. Siya ay may mahaba at kulay abong buhok na tila nagbibigay ng liwanag, at ang kanyang mga mata ay parang dalawang hiyas na nagpapakita ng kaluluwa ng kalikasan. Mula sa unang tingin, nabihag ni Gabriel ang kanyang puso, at si Lirian naman ay nadala sa kakaiba ni Gabriel, ang tao na may kakayahang marinig ang mga lihim ng kalikasan. Sa simula, may pag-aalinlangan si Lirian. Hindi pwede na ang mga engkanto ay makipagkaibigan o lalo na ay umibig sa mga tao, sapagkat ang kanilang mga mundo ay magkaiba. Ang mga tao, ayon sa kanilang paniniwala, ay madalas na nagdadala ng kapahamakan sa kalikasan, ngunit habang tumatagal ang kanilang mga usapan, naramdaman ni Lirian ang kakaiba sa puso ni Gabriel. Hindi siya tulad ng ibang tao, siya ay may paggalang at pagmamahal sa kalikasan, at ang kanyang presensya ay tila nagbibigay buhay sa mga puno at halaman sa paligid. Sa paglipas ng mga araw, sila ay nagkaroon ng malalim na ugnayan, nagsimula silang magbahagi ng kanilang mga pangarap at takot. Sinabi ni Lirian kay Gabriel na ang kanyang misyon bilang prinsesa ng engkanto ay protektahan ang kagubatan mula sa mga mapanganib na tao na umaabuso sa kalikasan. Samantala, sinabi ni Gabriel kay Lirian na ang kanyang pangarap ay makapagbigay ng sapat na pagkain sa kanyang komunidad nang hindi sinisira ang kalikasan. Gayunpaman, hindi lahat ay masaya sa kanilang relasyon. May isang matandang engkanto na si Zaither, ang tagapagbantay ng kaharian. Naniniwala si Zaither na ang pag-ibig ni Lirian kay Gabriel ay magdudulot lamang ng sakuna sa kanilang mundo. Kaya't isang gabi, sinubukan ni Zaither na patayin si Gabriel sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mahiwagang kapangyarihan. Nang malaman ni Lirian ang plano ni Zaither, agad niyang pinagtanggol si Gabriel. Sa isang mahabang labanan sa gitna ng kagubatan, pinili ni Lirian na ipaglaban ang kanyang pag-ibig kaysa sumunod sa tradisyon ng kanyang lahi, sa tulong ng mga hayop at halaman na pinag-alagaan niya. Nasugpo ni Lirian ang plano ni Zaither, ngunit sa proseso, nawalan siya ng kanyang lakas bilang prinsesa ng engkanto, upang manatili sa mundo ng tao kasama si Gabriel.
kailangan niyang magpasya na iwan ang kanyang dating buhay. Sa huli, pumayag si Lyrian na maging mortal upang makapiling si Gabriel. Bagaman nawala ang kanyang mga mahiwagang kapangyarihan, nanatili ang kanyang pagmamahal sa kalikasan at sa tao. Sila ay nagtayo ng isang maliit na bahay sa tabi ng gubat, kung saan sila ay nagtulungan upang protektahan ang kalikasan habang nagbibigay ng sapat na pangangailangan para sa kanilang komunidad. Hanggang sa kanilang mga huling araw, ipinagpatuloy nila ang kanilang misyon na ipagtanggol ang kalikasan, na patunay na ang pag-ibig, kahit gaano man kalayo ang kanilang mga mundo, ay maaaring magtagumpay laban sa lahat ng hadlang. Aral, ang kwento ni Gabriel at Lyrian ay nagpapakita na ang pagmamahal ay walang hangganan, at maaaring magtagumpay laban sa mga pagsubok kung ito ay batay sa pagrespeto at pag-unawa. Ito rin ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-aalaga sa kalikasan, na dapat nating protektahan hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa lahat ng nilalang na naninirahan dito. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel, at huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.